Ngayon, i-discuss naman natin kung paano yung entry sa shares, depende sa kung ano yung consideration na na-receive mo. So, yung consideration, ibig sabihin, ito yung pinambayad. Pinambayad sa'yo kapalit ng shares. So, yung mga pinambabayad kasi, um, mga pwedeng ipambayad sa company kapalit ng shares nila. Siyempre, una, pera or yung cash. Pangalawa, siyempre, mga non-cash assets. Yan. Pangatlo, pwedeng pambayad ng utang. Tapos pang-apat, pwede ding kapalit ng services. So, ito yung mga yon. So, kapag cash, syempre, pera yung pinambabayad sa'yo. Kapag non-cash assets, ito yung pwedeng tangible or intangible. Pag tangible, ibig sabihin na hawakan. Pag intangible, hindi na hawakan. Syempre, pag tangible, example nito, mga properties tulad ng building, land, kotse. Intangible, ito yung mga patent, trademark, ganun. Pwede rin yon. Pag debt naman, ito, um, may tawag sa accounting nito, yun yung equity swap. Ito, pag-aaralan nyo naman to sa intermediate accounting 2, so di na natin i-discuss tong debt. So, ito naman, parang may utang ka, tapos pambayad sa utang mo, shares. Ganun, kapalit ng utang mo, shares. Gets. Services naman, syempre, halimbawa may nag-render ng service sa'yo, mentas na bayaran mo siya ng pera, pababayad mo sa kanya, shares. Yun. So, yung cash, madali lang yung accounting entry niyan. Di ba na-discuss naman na natin dun sa at par, below par, above par. Yun din yun. Kung magkano yung perang na-receive mo, yun din yung credit ng equity mo. Halimbawa, binigyan ka ng perang 5 million, masyado malaki, 50,000, bayad sa shares na 1,000 shares, 50 yung par. So, debit ka lang ng cash, 50,000, then credit ka ng share capital, 50,000. Kung magkano yung perang binigay sa'yo, yun lang din yung credit mo sa equity. Yun lang din yung malalagdag sa equity mo. Kaso di ba dito sa non-cash assets, mahirap kasi kapag binigyan ka ng halimbawa building, magkano i-credit mo dun sa equity na part, di ba? Ayun yung medyo mahirap. So, merong rule dito kapag non-cash assets tsaka sa services. Again, yung debt, hindi na natin siya i-discuss ngayon kasi na-discuss naman na siya or i-discuss naman siya sa intermediate accounting 2 or dun sa liability na part. Ngayon, sa non-cash assets, meron kayong susunding order of priority. So, una, fair value ng asset. Then, pangalawa, fair value ng share. Then, pangatlo, par value ng share. So, titingnan nyo lang yung problem. Kapag given yung fair value ng asset, yun yung susundin nyo. Kapag hindi naman given yung fair value ng asset, kukunin nyo yung fair value ng share, hanapin nyo. Kapag hindi given yung fair value ng share, yung par value naman yung hahanapin nyo. Yun yung ganun yung accounting method kapag non-cash asset tsaka services, yung pinangbayad sa'yo kapalit ng shares. So, sample tayo. So, ito. An entity issued 10,000 ordinary shares of 100 par value in exchange for land. So, kung makikita nyo land, ibig sabihin non-cash asset siya. So, susundin natin yung order of priority. With a fair value of 1.5 million, the fair value of the shares issued is 180 per share or a total of 1.8 million. So, di ba may order of priority tayong sinusunod? Ang una, yung fair value ng non-cash asset received.
Pangalawa, fair value ng shares issued. And pangatlo, yung par value ng shares issued. So, dito sa problem, given naman yung fair value ng non-cash consideration received or yung land, which is 1.5 million. So, yun na yung gagamitin natin. Hindi na natin papansinin itong dalawa kasi dito pa lang sa una na-satisfy na siya. So, ang fair value daw ng land is 1.5 million. So, ang entry natin, debit ka ng land, 1.5 million. Credit ka ng ordinary share capital. Itong ordinary share capital, natatandaan nyo naman na, di ba, na lagi itong at par. So, 10,000 times 100, 1 million yun. So, debit tayo ng ordinary share capital na 1 million. Tapos, ang excess, 500,000 sa share premium. Tingnan nyo lang lagi, diba, debit mo 1.5, credit mo 1 million, may kulang ka pang 500,000. So, sa credit side, ibig sabihin, share premium yun. Next, halimbawa, ito yung problem, hindi to given. Ganyan lang yung problem. Diba, ang order of priority, next, kapag hindi given ng fair value, gagamitin mo fair value of shares issued. So, ang sabi naman dito, fair value ng shares natin issued is 180 per share. So, ibig sabihin, ang madadagdag sa equity natin, ang value ng land natin is 10,000 ordinary shares times 180 pesos, that is 1.8 million. So, debit tayo ng land, 1.8 million, and then share capital at par ulit, 1 million. Then yung excess, share premium, 800,000. Ganun lang siya. Next, paano kung hindi rin given yung fair value ng shares issued? So, eto lang yung given. Yan lang. So, since wala tong dalawa na to, dito tayo babagsak sa par value. So, debit tayo ng land ulit, 10,000 times 100, yung par lang niya, 1 million, and then credit tayo ng share capital, 1 million. Wala na tayong share premium kasi yung shares na issued lang din siya at par. Kuha, ganun lang siya. Sa services naman, same lang din kung paano yung sa non-cash. Ang order of priority niya, una, fair value ng services, pangalawa, fair value ng share, then pangatlo, par value naman ng shares. Same lang din. Ito naman, fair value ng services. So, for example, 1,000 ordinary shares of 100 par value are issued to lawyers for their legal services in getting the corporation organized. And the fair value of such services is reliably determined to be 120,000. So dito, given naman yung fair value ng service, 120,000 daw. So nasatisfy na natin yung unang priority, kaya yun na yung gagamitin natin. So debit tayo ng legal expense, 120,000. Credit tayo ng ordinary share capital, 1,000 shares times 100 na par, 100,000. And then yung excess, 20,000. Again, same ulit na kanina. Kung hindi given tong fair value ng service, susunod natin hahanapin yung fair value ng share. So dito, hindi rin given yung fair value na share. So sunod natin gagamitin is yung par value na lang. So 100 daw ang par value, 1,000 ang share. So ang entry natin is debit ka ng land, 1,000 times 100, 100,000. And credit ka ng share capital na 100,000. Ganun lang siya. Tatandaan nyo lang lagi yung order of priority. Ang una, fair value ng non-cash consideration, receive, or yung service. Next, fair value ng shares issued. And then yung last, par value ng shares issued. Ganun lang siya.